ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Lahat ko'y magsiupo. Dalawang klase ng tao, isang tagapagturo, isang tagapangaral. Ang makita natin dito, ang taglay na kapangyarihan ni Jesus, hindi lang basta tagapagturo, isa rin siyang tagapangaral, na kung ngayong kukumpara sa mga eskriba ng panahong iyon, isa sa mga prominent groups ng pangrelihiyon. Isa lang ang mga eskriba sa mga nasabing prominent groups. At sila okay, tagapagturo. Maraming nalalaman, maraming pwedeng ituro, lalo na sa mga batas, pero hanggang dun lang. Kulang ng tinatawag na yung effective preaching and teaching, sapagkat hanggang sa pagiging lecturer lang lalabas ang mga eskriba. Samantalang si Jesus ay may taglay na kakaibang kapangyarihan sa kanyang naging pangangaral at pagtuturo doon sa loob ng sinagoga. Iba ang dating. Mga kapatid, ito yung message po sa atin ngayong linggo. Tayo ba'y magwiwika, magbibigkas ng salita ng katulad ng pagbigkas ng salita ni Jesus sa kanyang pangangaral at sa kanyang pagtuturo? O tayo matutulad lamang sa mga eskriba, walang laman, hanggang bigkas lang ng salita, hanggang sa marinig lang ang salita, pero hindi katulad ng pagtanggap kay Jesus na nababago pati ang buhay ng tao. Meron pong epekto sa mga tagapakinig. At yun ang magandang tingnan natin at tanongin sa ating sarili, tayo ba pag nagbigkas ng salita, yung mga namumutawi bang salita mula sa ating mga bibig, sa ating mga labi, katulad ng isang magulang, ng isang ama at ng isang ina sa kanyang anak, ay katulad din ba ng pagbigkas ng salita ni Jesus? Sinusunod, may nababago sa buhay. Ito mga kapatid, ang magandang tingnan natin sa ating sarili. Tayo ba'y sa pagsasalita ba natin ay katulad ng pagsasalita ni Jesus sa mga tao ng kanyang panahon? Pag nilaya natin ito, baka hindi kasi nakikita sa ating buhay ang ating winiwika, iniaaral, itinuturo. Baka taliwas, hindi nagtatagpo yung bigkas ng ating salita doon sa ating gawa. Sana si Jesus ang ating masundan at ilingin natin ang grasya, biyaya mula sa Kanya at lakas na una natin ang maaralan na yung ating mga sarili. At kapag natanggap na natin ang aral ni Kristo, magagawa natin siyang matularan sa pagbigkas ng mga salita, sa pagwiwika nito sa mga taong ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Halinawa, nagtatagpo ang ating mga binibigkas na salita doon sa ating kilos at sa ating gawa. Amen.